January 2023, wala na akong trabaho. Tapos, nakasurvive naman kami, mga 4 or 5 months. Tapos, nung mga, 4 or 5 months, parang hindi na siya sustainable. Parang nakita ko na hindi siya sustainable. Tapos doon na ako nag-pursue ulit na maghanap ng ibang pagkakitaan. Tapos doon nag-spark sa akin ulit yung, may mga work from home opportunities pala. Tapos search ako. Yan. Nakita ko ulit si Nikki B. So yung kinikwento ko kanina na back in pandemic, si Nikki B talaga yung nakita ko nun per Amazon. Tapos naalala ko, ay mahal to eh. Ay mahal to. So nag-apply ako sa mga 500 peso courses. 1,500, 2,500, 3,000, 5,000. Tapos na-realize ko na may kulang doon sa mga murang courses. Hindi ko naman binabaliwala yung knowledge na na-acquire ko doon, pero may kulang. Tapos that's when I realized na yung sa kakapanood ng mga videos ni Nikki B. Ang kulang pala doon yung support, yung community, yun yung wala doon sa ibang program. Hi everyone, I'm Jason. Before meeting Asba, nag-work ako sa BPO industry for 15 years. Yan, nag-start as an agent, na-promote as an admin, level 2, then eventually naging team leader. Mukhang bongga yung mga posisyon mo sa BPO. Okay naman yung sweldo. Yes po, okay naman. Nakapag-support naman ng 4 kids. 4 kids? Na-survive naman, yes po. Ay, nice. Anong ginagawa ni misis mo? During that time, racket, and mahilig po kasi siya mag-bake. So, lahat ng pwedeng i-bake at pwede ibenta, ayan, nasubukan na po namin yan. At the same time, nag-aano ka pa sa corporate nyo? Yes po. Sino nag-aalaga ng kids nyo? Most of the time siya, since stay-at-home naman siya. Then, pag may mga bulk orders at certain times, tumutulong ako pag day off ko, ganyan, minsan after work. Kaya minsan may mga araw na walang tulog pag maraming orders. Ayun po. Grabe, I cannot imagine yung sitwasyon nyo. You sometimes away, si Mrs. may baking business, at the same time nag-aano ng mga kids, no? Yes. And let's talk about naman yung sa BPO life. Lagi kang napopromote, no? Yes, ma'am. Actually, yun naman talaga yung in-aim ko noon nung nag-start ako mag-agent. Kasi na-inspire ako noon sa site director. At one time, bumisita siya sa office. Siyempre, in-instruct kami na mag-power dress, ganyan. When we saw him, cargo pants lang siya. Ang cool. Mukha siyang rugged. Hindi siya mukhang director. Mukha lang siyang co-agent. Doon nag-spark sa akin na kaya pala ma-promote dito kahit anong formahan mo, kahit ano. Tapos yun, in-aim ko talaga ma-promote within the BPO industry. Ano nangyari? Bakit gusto mo mag-transition agad sa freelancing? Kung ang aim mo naman is tumaas yung position mo sa BPO. Yung last position ko, 2022, nagkaroon ako ng chance na parang mag-OJT as an operations manager. Maraming realization, maraming challenge dun sa office. Then eventually it came to me na it's not a position na para sa akin. Parang hanggang doon na lang ako dun sa level ko that time. Or I was trying to find someone na yung mag-guide sa'yo. Kasi what happened back then, tinapon lang ako doon sa position. And then ako na yung nag-self-study nung whatever, kung ano yung kailangan gawin. Nung nagkaroon akong ganong realization, I tried to find another way na mag-grow ako. Kasi ang tagal ko na nakastuck sa position as a team leader. Parang junior management level siya. So, yun, napunta ako sa life insurance industry before I got into freelancing. 4 years din, ako nag-life insurance agent. Maganda naman, yung first 2 years ko talagang hataw, benta kong benta. Nakakuha naman ng recognition and awards. Kaya kala ko yun na. What happened? So, I was working as a life insurance agent while I was working sa BPO. So, may mga times na nag-half day ako para lang makapag-bite sa client. May times na uma-absent, ganyan. Ganun. 2021, namatay yung second son ko. What? Opo. Doon na nagbago lahat kasi dumating ako sa hospital noon. Patay na yung anak ko. Galing akong work. Medyo mas traumatizing yung sa side ng wife ko. Nag-request ako ng medyo long leave sa office. Siguro mga 2 or 3 months ata. Tapos nung bumalik na ako sa work, alam mo hindi na same energy. Siyempre,
kilala ako as energetic person, lagi may positive energy sa office. Naalis ko yun or na-lessen ko yun. Parang doon na ako nag-sink down. Doon ko na na-realize yung hindi pala ako pa-manager material, na yung pressure ba, yung responsibility as a manager, hindi ko pala kaya yun. So, nag-step down na ako doon. Nag-resign ako without backup plan. Feeling ko nun yung wife ko, hindi pa siya talaga 100% recovered. Parang gusto ko nasa bahay lang muna ako, magkakasama kami, kasama yung mga bata. Yun na, sinubukan ko mag-focus sa life insurance business. Kaso, naging challenge ko nun. Kada kahit makakausap ko, pupunta din yung topic sa son ko. Hindi ako komportable eh. So, para naglaylo rin ako sa pagbebenta nun. Sumubok kami ng wife ko ng small business. Nag-retail ng gulay, karne. Alam mo na, simpleng tindahan dito sa bahay. Nakasurvive naman kami 2023 na to. January 2023, wala na akong trabaho. Nakasurvive naman kami mga 4-5 months. 4-5 months parang hindi na siya sustainable. Siyempre, maraming kalaban dito sa community namin. Ganyan, maraming umuusbong na iba't ibang businesses. Tapos doon na ako nag-pursue ulit na maghanap ng ibang pagkakitaan. Tapos doon nag-spark sa akin ulit yung, may mga work from home opportunities pala. Tapos search ako. Yan. Nakita ko ulit si Nikki B. So yung kinikwento ko kanina na back in pandemic, si Nikki B talaga yung nakita ko nun for Amazon. Tapos naalala ko, ay mahal to eh. Pero yan, nanood lang ako ulit. So search. Nakita ko ulit yung mga iba't ibang nag-offer ng freelancing courses. Tapos subok ako nag-apply kung ano yung kaya ko starting ng June 2023. So, nag-apply ako sa mga 500 peso courses, 1,500, 2,500, 3,000, 5,000. Na-realize ko na may kulang doon sa mga murang courses. Hindi ko naman binabaliwala yung knowledge na na-acquire ko doon, pero may kulang. That's when I realized na yung sa kakapanood ng mga videos ni Nikki B. Ang kulang pala doon yung support, yung community, yun yung wala dun sa ibang program. Kaya sinasabi nila na meron. Pag nandun ka na sa GC, tapos nagtanong ka, wala talaga sumasagot. Kahit React. Tapos sabi ko, hindi, tatry ko sa ASWA. Tapos yun, July, nag-source out ako ng funds. Nangutang po ako, coach. Kahit na medyo baon na sa utang kasi nga walang work, tapos yung business medyo nagsasubside na. Hindi nakaka-catch up nung cash flow yung financial responsibility. Medyo baon na sa utang. No? Pero sabi ko, hindi, sige, susugal natin to. Yun, pinangutang ko yung pang-enroll sa advanced class. Shoutout sa batch 34. Inaraw-araw ko siya. Pinokus ko yung sa ASWA. Tapos, di ba may coach, may tayo nun, parang weekly sessions. Yes, so, yes. Ang ginawa ko kasi nun parang by the book. So, module 1 to pababa talaga. Hindi ako nag-move forward hanggat hindi siya malinaw sa akin. Inuulit-ulit ko siya. Tapos, nag-self-research ako ng ibang hindi ko maintindihan. Tapos, yun. Tapos, nung 1 weekly session, meron tayong session nun about quarter 4 challenge pa yun. Ang goal ng challenge is to help us find clients. Diba? So, may step 1 nun. Malika. Sumali ako. Yan, may mga challenges doon na i-optimize yung profile picture, yung online portfolio, yung landing page. Doon ko nalaman na, may module pala about doon. So, ang ginawa ko, since ang goal naman ng activity na yun is to help us find clients ng mas mabilis, in-skip ko muna yung inventory management, yung PPC. Kasi hanggang doon lang ako sa keyword research pa nun. Ano ba ako sa keyword research module nun eh. So, in-skip ko muna yung iba. Nagpunta ako doon sa module with Coach Saraya. Yung Art of Seduction, pati yung Discovery Call. May module tayo about Discovery Call eh. So, yun. Nag-skip muna ako doon. Tapos, additional research, sabay kapa doon sa activity natin. Ang tagal ko nga inayos yung ko noon eh. Parang hindi ako satisfied dun sa digital profile ko. Pero inedit ko na siya. Kinopya ko lang ng kinopya. Kung yung mga nagpapasang iba, kumukuha ko ng idea doon, chinecheck ko talaga yung kanila. Tapos sabi ko, ito bagay sa akin, ito pwede sa, pareho kami, ganun. So, kinokopya ko lang na kinokopya. Doon na siya nag-start magbago. So, July ako nag-start mag-search about freelancing. Nag-start ako sa ASWA August. Yung Q4 challenge, nag-start yata in October, November. Kasi dati nag-apply ako eh. Yung resume ko lang din na ginawa ko. Pero wala talaga. Pero nung in-optimize ko na siya, pati yung resume ko, pati yung LinkedIn ko, yung sa online jobs. Nakakarating na ako ng initial interview. Hindi kagaya before na rejection kagad. Resume pa lang, cover letter pa rejection na kagad. Nung finalo ko yung sa Art of Seduction, yung sa pag-optimize ng digital profile. Umaabot ako ng initial interview, na-schedule na ng final. Ay, gumagana to, ang galing. Then November, so pa lang yung coach parang 1 month pa lang.
last week ng November yata yun, or first week ng December. May na-receive akong offer from US business owner, CEO siya. In-invite niya ako ng isang discovery call. Ni-review ko yung discovery call module. Gumawa ko ng código, yung mga possible tanong, sinearch ko yung about sa business. Yun yung ginawa ko. Hindi siya interview kasi parang ang term lang na ginamit niya, would you like to jump into a call to learn more about the role? Anong niche to ni client? Consignment shop. Nagbabay sila ng second-hand items na pwedeng nilang i-resale. Saang platform? Sa onlinejobs.ph ko siya na-meet. I mean, anong platform sila nagsisell? Actual store sila. Hindi sila online. So e-commerce pa din, no? E-commerce pa rin. Then, siguro 1 month kami nag-exchange ng email. Mid-December, dun pa natuloy yung discovery call. Siguro sobrang busy rin niya. Tapos 1 interview lang after 2 weeks. January, I received the offer letter na. Nag-start na ako kagad no January 2024. Sa madaling salita, coach, yung activity challenge nung Q4 2023, gumana talaga siya. As in, kung susundin mo lang talaga yung process, walang reservation, talagang focus ka lang na, ay, makakahanap ako ng client. Pag ginawa ko ito, makakuha akong client. Right now, ito na. 6 months na akong happy. Well, yung client ko, happy rin naman siya. Sabi niya, happy siya sa work ko. Sana itutulong ko sa kanya. And ayun po. Nakakabayad na ng utang. So, as of this month, nakikita ko na by July, sakto sa start ng classes, bayad na ako sa mga pinagkakautangan kong tao. Ay, grabe. Parang maalaala mo kaya itong story na shinare sa atin ni Jason, no, from the time na nagtrabaho ka sa BPO, yung struggles ng wife mo, yung sa second child, tama? If I may ask, ano yung naging cause? Complication, stomach or sa liver, hindi na po namin nalaman kasi it happened nung time na i-admit na siya. Nagkaroon ng internal complication, may nag-rupture or something. How old siya nun? 9 years old po. My gosh, 9 years old. A very painful experience that you and your family na napagdaanan. But still, lumaban ka pa rin, no? Day by day and up until this moment. Tapos, naghanap pa kayo ni wife ng other sources of income. Lahat pinasukan nyo, no? Ang naging ang mindset ko, no? Yung time na nag-leave of absence ako, kasi wala pang face-to-face classes nun. So, alam mo yung slow days natin kung tawagin, tanghali gigising, hindi kakain on time kasi wala namang gagawin. Parang told ulit siya. Pati yung mga bata, ramdam mo na hindi nila alam yung nangyayari. Nakikita lang nila na gigising sila araw-araw, diba, sa cellphone, lalaro. Pero may kulang na. Ang naging mindset ko nun, may 3 pa akong aalagaan. Pag hindi ko pinangunahan yung kilos, seeing my wife na parang emotionally challenged pa rin siya during that time. Hindi, kailangan ko tatagan eh. Kailangan ako yung mag-first step. What year nangyari pala? At 2021. Parang year of pandemic pa, no? I see. Yun. Thank you so much, Jason, for sharing us your vulnerability and openness. And I know that, diba, in heaven, yung angel nyo ay ginagabayan yung whole family nyo. So, talagang nandyan siya para sa inyo. Gabayan kayo, watch out kayo. And laging pinagpa-pray kay God. And mapunta tayo sa story mo as an Amazon VA. So, you enrolled as an advanced student, correct? Yes po. May naranasan ka bang any challenges along the way? Yung first challenge before nag-enroll, kasi may ipit pa ako nung enroll eh. Nung first ako naging choir, di ba may sinesend yun na what to expect when you enroll. Tapos nakalagay na dun yung mga lessons, ganun. Ang first challenge ko siguro nun yun, yung ayaw ko maglabas ng pera. Ginawa ko, sinelf-study ko yung bawat module dun sa what to expect. Tapos hindi pala kaya, may ganang hirap pala no, kasi totally different industry. Second challenge yung nag-enroll, yung gigil ba? Kasi sabi na natadtad ka na nung Nikki B stories eh, di ba? No, interview niya ng success stories, natadtad ka na eh. Pati yung sharing sa community. Gusto mo na ikaw na kagad yung susunod, yung hindi ka makapaghintay. So, sa ganung sense, parang nawawala ka sa focus. Imbes na ina-absorb mo lang yung kaya mo, iipon ka ng bala, yun yung isang naging challenge ko. Pero nung nakita ko yung sa Q4 challenge na sabay-sabay tayo, ito yung gagawin natin. Subukan natin maghanap ng plano. Ayun, doon na siya nagbago. Ay, oo nga, hindi siya kagaya ng ibang trabaho na pag in-applyan mo, mataas yung chance mo kasi may experience ka, ganyan, hindi siya ganun.
kailangan talaga patient ka, dapat consistent ka sa activities mo. Alam mo, ito yung mga success stories na nakaka-inspire, no? Yung nabaon sa utang, may mga emotional challenges and troubles na nangyari about sa work, about sa family, but still lumalaban pa. Saan galing yung faith mo? Bakit napakalakas? Bakit laban na labang ka sa buhay? Kasi simula nung nag-work ako, hindi naman sa bida-bida, pero feedback kasi sa akin lagi sa work noon, lagi mataas yung energy, laging good vibes, di ba? Laging sa positive, ganun. Pag may changes sa company na parang hindi pabor, yung iba, maririnig mo, magreklamo. Ako hindi, ganun, okay lang yun. Parang titignan ko pa rin yung better side of things. Nanggaling siya, sarili ko ring incompetence. Hindi ako college graduate eh. Maaga rin ako napag-asawa. Hindi ko naman masabing failures, pero yung setback during that time. Kung di ako nag-excel sa pag-aaral, kung di ako nag-excel as anak, gusto ko naman mag-excel as worker, as a provider, as a husband. Aside from faith, baka ma-judge tayo, no? So, ibang usapan pagdating sa pananampalataya. Pero I think psychologically speaking, siguro doon siya galing. Napakatatag mong tao, Jason, no? And yeah, I think it all came from our childhood. Now that we are in adulthood, we don't let our past define tayo in the future. Yan, madalas ko naririnig yan nung nagtitraining ako sa life insurance agent. Kasi parang lahat ng pinagdaanan mo, it leads you somewhere eh. Yung akala mo, eto na yung success, tapos may hurdle, tapos may makikita kang bago. Tapos akala mo ito na ulit. It's a cycle. Yung iba kasi, as a team leader, marami na kasi ang nakausap eh. So, yung ganong scenario na akala mo ito na yung success, tapos may challenge, tapos parang back to square one, bago na naman. Same story cycle. Ang iniisip nila, hindi matatapos. Pero if you look at it on a different perspective, redirection siya on kung saan ka talaga papunta. Siguro kung hindi ako naging leader material noon sa BPO, kung hindi ko in-aim na ma-promote, siguro yung mindset ko na ganito na strong palaban, hindi ko makukuha eh. Correct. At talagang pinaglaban mo ano ang para sa'yo, para sa pamilya mo. Lahat ng ikabubuti ay ginawa mo, no? Is it because yung characteristic mo of being brave, being, diba, a fighter, yan ba yung naging susi? Bakit ang lakas ng loob mo sumabak sa ibang industriya, let's say, being an Amazon VA? Makapalan din talaga yung mukha ko. Yeah! Ang wallflower, hindi yung mayaman. Mga makakapal na mukha talaga. Kasi naalala ko nun sa life insurance, hindi ko pa tapos yung module, hindi ko pa tapos yung training nun. Nakikipag-usap na ako sa client. Yung alam ko lang yung foundation, alam ko lang yung basic, pero kinakapalan ko talaga yung mukha ka. Hindi fake it till you make it yun ha. Pag di mo alam, transparent ka na hindi mo alam. Same with nung nag-transition ako sa freelancing sa ASPA. Pag hindi mo alam, magtatanong ka. Hindi pwedeng bida-bida na what if, di ba nandun yung challenge na what if finake mo, nakakuha ka ng client. Hindi lang naman pangalan mo yung nakasalalay na yung pangalan ng, alam mo na, yung ASPA community kasi nakalagay yun dun sa online profile mo, nakalagay yun dun sa resume. May mga ganong scenario. Thank you. Kasi courage talaga in freelancing, you know. Totoo nga na may mga nagsasabi na may times na hindi stable ang freelancing, but yung skills natin, yung courage, yung tapang, yung kapal na mukha na sinasabi ni Jason, lahat yan ng mga bala natin to fight for time freedom and yeah, to conquer in the world of freelance. By the way, for those of you guys who are watching in this Tony Talks episode, charot, please go to our description box below. There's a link there for our free ebook so you know what it's like to become an Amazon VA. Yes, and para magkaroon ka rin ng head start, padadalhin namin sa inyo ang free ebook. So, mabalik tayo sa'yo, Jason. For a guy, no, to be this open, pinapakita mo yung without the skin, without the tapang face. Grabe, it speaks volumes, it speaks character kung gaano ka katapang kasi sinashare mo tong side sa life mo. And I'm sure the dads out there ay mai-inspire. And I'd like to check, kamusta na ngayon bilang a full-time freelancer, now working from home? Kamusta buhay mo? Number one na nag-change yung ang dami mo nagagawa kasama yung mga bata. Kasi dati, syempre, babiyahe ka, uwi ka, darating ka, sabi mo ng 9 o'clock, pag traffic, 10 o'clock.
Eh, yung mga bata nun, konti na lang yung energy, di ba? Kahit gusto yung pa nila makipaglaro, wala na rin. Number 1 siguro yung time. Natuturuan ko yung anak ko yung third son ko, natuturuan ko mag-badminton. Gusto daw niya maging pro. Tapos yung eldest ko, na i-incline sa digital arts, nagtatry siya, tsaka sa mga music instrument. So, parang alam mo yun, nandun ka to encourage them. Siyempre, yung wife ko, may upcoming opportunity kami kasi yung client ko was looking for another VA na tunugan ko. Then, I referred to my wife. Wala siyang job for the longest time kasi house mom nga siya. Tapos racket. So, this is going to be her full-time job. Wala nang interview. Oo, kasi parang sabi, vetted na siya ni Jason. Jason is doing well naman. So, sabi ko, trainable naman siya, ganun. As in, zero experience talaga, coach. Pero nakita ko ni offer letter, waiting for signature na lang. My gosh, praise the Lord. Grabe yung mga napagdaanan nyo. Tapos sobrang ganda ng win sa'yo. Tapos na-share mo yung blessings mo na din kay wife. Matanong lang pala, paano yung schedule mo kay client? Ngayon po, sa Philippine time, it's 1 a.m. to 9 a.m. Sa morning, nung may pasok pa po, no, mapaalam lang akong break, tapos maghahatid ako sa school sa mga bata. Tapos pag out, susundo. Yun yung mga bagay na hindi mo nagagawa dati. All parents naman na-experience yun. Yung pag sinundo mo yung bata, iba yung glow sa mukha nila pag nakita ka nilang ikaw susundo. Yun, isa pa sa mga perks nung as a freelancer. Those memories will forever live sa kanila until pag-adulthood. And paano naman nakatulong ang Amaze Nations sa pagiging student mo, sa studies mo, to where you are right now? Coach, syempre, sa community, number 1, yung inspiration yung motivation, tsaka yung community talaga na totoo, yung may sasagot talaga sa'yo. Kagaya ng anong kanina kanina sa iba, babayad ka ng course, pero sabi nila may community, may support, pero wala naman talaga. Shoutout kay AV Derek, yan, paano ka kahit madaling araw sumasagot sa questions ko yan. Yun, yung Q4 challenge, talagang sana may inabahan ko yung ganun ulit kasi syempre, kaya pa naman ng time, hanapan pa ako ng second client, hoping na Amazon client na siya this time. Coach Lish, Coach, sana po may pa ulit, client hunting activity pa tayo ulit. Maano ko tong message mo sa team. Nakakatulong nga talaga yun, no? Ang dami ko na interview na nakinabang dun sa challenge na yon. Yes, and thank you so much, Jason, for gracing us with your presence, no? The parents who are looking for opportunities to work from home are so inspired by your story. And if you could leave us an ultimate message to them, sa mga nanonood na viewers right now na nasa same position mo bago ka nandito sa position na ngayon, anong mensahe mo? Sa lahat ng nanonood at makakapanood nitong video na to, piece of advice, huwag kang titigil. Sabi nga ni Steve Harvey, di ba? Kung ano yung nakikita mo sa panaginip mo, kung ano yung daydream mo na situation mo, di ba? Umabang ka, umasenso ka, kasama mo yung family mo. That's actually God's way of showing you a vision. So, dapat you do something about it. Whatever it takes nga, sabi nga nila, di ba? So, tinry mo yung isang bagay, hindi nag-work, nag-try ka ulit, huwag ka titigil. Kasi baka yung time na titigil ka, baka yun na yun and then you missed it. Yun na, malapit na. Yun na parang isang hakbang na lang, bigla kang huminto. Wala. Huwag lang titigil, mga kapatid. Yes, mga kapatid, laban. Parte yan yung mga challenges in life, minomold lang tayo kasi kung di natin mapagpagdadaanan yung gusto natin, baka hindi natin ma-handle, di ba? Alright, thank you so much, Jason, once again. And my last question to you is, are you a proud ASVA member? Yes, definitely. Proud member of the ASVA community. Batch 34. Mag-ingay tayo lahat dyan. Yes, sa susunod na meet-up. Yes po. And thank you so much, guys, for watching up until this moment. See you next time. Thank you so much for watching this video. If you want to know more about freelancing, follow us on our Facebook, TikTok, LinkedIn, and Instagram page. And if you have any inquiries, just contact the number on your screen. This is your Amaze Nation brand ambassador, Nina, and with Amaze Nation, we provide life-changing learning for extraordinary living. See you next time.